Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? At sana nasa mabuti tayong kalusugan. At alright, simulan po natin ang ating topic. Simulan ko po ang aking topic today. Gaano na ba katagal ang aking EB trip process? Okay. Unang-una, October 24, 2021, nagsimula akong nag-inquire kay SOC Digital Media na YouTube channel. Kasi noon that time, nag-inquire ako about sa uh, pag pag-apply pa Canada kasi yun na yung first option ko, mag-a-apply ako ng Canada. So that time, October, nagsa-start na siya ng advertise about sa USAB3. Mga unskilled position papunta, mga unskilled category ang a-applyan papuntang Amerika. So, nagka-interest ako. So, nag-inquire ako kay SOC about sa USAB3 program. Dahil sa kanya ko unang nalaman na may pathway na ito papuntang Amerika. So, I got interested, nag-comments ako, then nag-reply siya, binigyan niya ako ng link doon. Tapos, doon na nag-start yung aking pag-apply. So, bago yan, sabi niya, mag-send ka ng CV. Pero yung CV is, ganito yung format. May binigay siyang format na ng Mercan. Na format ng Mercan ng CV. Kaya sabi niya, ito yung CV format mo. So, after that, nagpagawa pa ako ng CV ko. Siyempre, detailed talaga lahat ang ilalagay doon sa CV. So, yung nagpagawa ako sa kaibigan ko sa Maynila, siya ang gumawa sa akin ng CV. So, at doon sa mga vlog ni Sok dati, binabanggit pa niya yung amount ng processing fee, kung magkano talaga yung mababayaran. Pero last year lang, lately, wala na, hindi na siya nagpabanggit kung magkano kasi nga nag-increase na nga din ang Mercan sa processing fee. So that time, sinasabi niya kung magkano lahat ang gagastuhin sa processing fee. So pinag-aralan ko muna yon habang nagpapagawa pa ako ng CV doon sa friend ko. Sabi ko, kaya ko kaya yung amount na yon. So kuninta ko yung may savings na rin ako dito sa bangko dito sa Taiwan, and then kunikwenta ko every month yung savings ko every month kada sweldo ko. So sa awa naman ng Diyos, kaya ko naman i-provide yung amount na yon. And just one and a half year yun, nakakalikom na ako. So yun na yun, nakapagpagawa na ako. Then November 8, 2021, nakapag-send na ako ng CV ko at kopya ng aking passport, kasi yun ang hinihingi din nila, yung CV and then copy ng passport. So, sinend ko kay SOC Digital Media, and then pinorward niya doon sa Mercan, kasi yung Mercan
ini-screening muna nila yan yung CV mo kung qualified ka mag-apply ng immigration process through your CV. So, after November 10, nakatanggap ako ng email na ibig sabihin na nakapasa ako sa screening ng aking CV. So, binigyan na ako ng schedule for Zoom meeting. So, sabi ko, ay salamat, nakapasa ako sa screening ng aking CV. So, may Zoom meeting na ako. That time, talagang may Zoom, nagkakandak ang Merca ng Zoom meeting every week. Pero ngayon, simula ng 2022 ata, last year, at din ngayon, wala na, hindi na sila nagkakandak ng Zoom meeting. So, November 13, 2021, ayun, Zoom meeting na namin, nag-start kami ng 11 a.m. at natapos kami ng alas 2 ng hapon. That time, yung batch namin is batch 8 kami. Nasa mga 12 ata kami mahigit na mga applicants na kasama sa Zoom meeting. Doon sa Zoom meeting, kapag tanong ka ng gusto mong itanong doon kay Ma'am Marjorie at kay Sir Sok about sa AB3. Ako naman, wala akong isa lang, natandaan ko, isa lang ang tinanong ko kay Ma'am Marjorie yung, pwede ba, yun lang tinanong ko, pwede ba doon na ako magpa-interview sa Pilipinas, sa consular sa Pilipinas, yun ang piliin ko. Kasi actually dito sa tayo, pwede naman dito mag-exit at mas madali pa. Pero mas pinili kong sa Pilipinas. Siyempre, proud tayo na lalabas tayo ng Pilipinas at sa ibang bansa na naman tayo mapapadpad. Siyempre, proud tayo at saka isa pa, matagal na akong hindi nakabakasyon. Last kong alis sa pamilya ko is 2018. Tapos, nag-pandemic, yung dapat sana yung bakasyon ko, hindi pwedeng umuwi kasi yung Taiwan, ban yung kanilang border, hindi sila nagpapasok. Pag once lumabas ka na ng Taiwan, pahirapan, talagang hindi pwedeng papasok sila ng mga foreign worker that time. So, tinuloy-tuloy ko na lang, sabi ko, tuloy-tuloy ko na lang kasi 2024, next year, magpo 14 years na ako. I-exit na rin ako. Sabi ko, sayang, pag-isahin ko na lang. Kaya yun, okay naman, pwede naman. So, natapos na yung Zoom meeting namin. May in-email kaagad si Sir Sok na AB3 Legal Service Agreement, signing documents. I think 7 pages yun. At ang payment details ng processing. So, pinaprint ko muna yon at pinirmahan ko lahat. Tapos, nakapagbayad na rin ako na partial payment na $2,500. So, okay na. Napirmahan ko na yung legal agreement at saka nakapag-payment na rin ako sa bangko. So, pagka November 15, pina-scan ko na yung mga documents ko na may signature ko at yung receipt ng payment ko, in-email ko doon na sa Mercan. Kasi nung nakabayad na ako, hindi na si Sir Sok yung nag-i-email sa akin. Yung mismong visa immigration supervisor na ng Mercan PH. Siya na yung lagi kong nag-a-update hanggang ngayon. So, pina-scan ko na yung legal agreement and then yung receipt, yung sinend ko na. And then, December 3,
Nag-email na yung Merca na nag-confirm na-receive na nila yung payment na pumasok na doon sa bank accounts ng Mercan. Then, pinapili, may sinend sa akin na link, pinapili ako ng mga job opening position kung ano ang a-applyan ko. At syempre, caregiver yung in-applyan ko. That time, maraming mga caregiver slots. Yung kumpanya ko is nag-hire sila ng 200 plus caregivers. So, kaya yun, caregiver yung pinili ko. So, after that, sabi ng Mercan, waiting tayo kung kailan mag-conduct ng interview yung employer mo. So, waiting ako hanggang umabot ng 6 months. Ang tagal ng waiting months ko bago mag-interview ang employer ko. Pero that time, caregiver lang talaga yung may interview. Yung mga housekeeping, janitor, sa mga construction, talagang wala silang interview sa employer. Diretso na may perm filing na yung employer. Kaya swerte ng mga nakaraan, mga kabats ko dati kasi yung may interview lang sa employer is only caregiver. Pero ngayon, lahat na ata nag-conduct ng interview yung mga employer. Biruin mo 6 months ang waiting ko na bago mag-interview. Pero okay lang. Ganun talaga eh. Pahabaan ng pasensya sa paghihintay. So finally, May 13, 2022 na. Interview day na ng aking US employer at 1:30 AM Philippine time. Talagang alas 12:30 pa lang gising na ako, nag-prepare na ako ng sarili ko, and then doon ako sa kusina nag-position kasi sa kwarto yung alaga ko, di pwede kasi padidisturbo. So alas 12:30 ng midnight, nag-ready na ako, and then alauna pa lang ng madaling araw, inopen ko na yung apps na Ring Central, yun kasi yung pinadownload ng employer. Doon mag-i-interview. So, 1 AM, ang early ko, nag-open ako, tapos wala pa naman, tapos nakatatlong beses akong log-in doon sa virtual interview namin hanggang 1:15 ata ng madaling araw. Siguro nalaman nila na panay ang open ko, wala pa sila. So, isa rin yung advantage sa akin kasi sabi ng employee, napaka talagang nitong applicant na to. So, yun, yung interview ko mas early sa time na binigay. Yung interview ko nag-start 1:15 ng madaling araw. Mga 30 minutes din, mahigit yung interview ko. Tumagal. So, one-on-one interview, pero may dalawang nakikinig lang yung, at nakalagay doon mismo yung CEO ng company ko. Yung company, yung pinaka-employer ko, yung company, nursing home care company, tapos isang HR head, tapos yung interviewer na Black American, yun ang nag-interview sa akin. So, okay naman, yung interview, umabot lang naman ng 25 questions. Pero salamat sa Diyos na nasaksid ko yun. So, kinakabahan, pero huwag kang magpapadala sa kaba. Yun lang. May 18 na, the other day, nag-email rin sa akin yung Mercan to confirm na isa ako na employer selected doon sa interview. Sabi ko, hi, thanks God. So, sabi ng Mercan, waiting tayo kailan ang confirmation ng firm filing ng employer mo, kasi employer ang gumagawa talaga niyang firm filing doon sa US Labor Department.
So, ito na, June 8, 2022. Ito na yung confirmation email from Mercan at may forwarded email from US Labor Department na na yung employer ko has filed alien worker petition. ETA Form 9089 or firm or level certification. Iisa lang yan. So, salamat talagang confirm na talaga. File na. Then, of course, payment again. Mas malaki-laki rin ang hiningi ng Mercan sa second payment. Umabot siya ng 3,500 US dollar. At that time, nasa high peak yung rate ng USD. Umabot ng 58 pesos. So, wala tayong magagawa kasi kailangan mag-payment. Talagang malaki yung binayad ko doon kasi malaki din yung time na yun, malaki ang rate ng dollar sa piso. Kinonvert ko kasi sa piso eh. Pero kailangan talagang magbayad, so walang magagawa, payment. So after that, waiting until 2023. Yes, kasi ang perm filing, aabot yan ng 12 months ang approval. Walang premium dyan. Lahat ng pa-file ng perm or labor certification talagang maghihintay ng 1 taon. Pero ngayon sa aking pagkakaalam, yung perm filing ngayon is 12 to 14 months na umaabot bago ma-approve. So, noong May 10, 2023, I received email from Mercan na after 1 year na kasi last year yung perm filing ko. So, after 1 year, yung last May 10 lang, 2023, I received email from Mercan na nag-confirm na na-approve na ang aking labor certification with forwarded email from US Labor Department na noong May 4 pala, 2023 na approve na ang aking LC. Then, preparing na kami sa mga documents at kailangang fill upan online na mga form. At isa dito yung form I-140 filing. Para sa I-140 filing. Tapos, yun na yun. And then, September 8, ito yung last na natanggap kong email sa Mercan. September 8, 2023. Confirmation email from Mercan with forwarded email from Homeland Security or USCIS, the I-140 official receipt na noong August 11, 2023. My lawyer has submitted the documents at yung action date ng USCIS na nag-process na yung aking I-140 is noong August 14, 2023 sa Nebraska Service Center. So, until now, praying at saka back to focus sa work dahil ang waiting naman nung aking approval ng I-140 is 1 year, 9 to 12 months kasi regular process nga lang yung aking pinili. Pero, noong June 2023, as of June 2023, yung timeline ng approval ng I-140 is mabilis lang.
Yes, may na-research ako, mabilis lang ang approval ng I-140. Hope and praying na yung approval ng aking I-140 is hindi aabot ng 1 year. So, sana pumapabor ang positibong resulta ng aking I-140 or uh, alien immigration ng immigration process, green card process ng aking uh, kasalukuyang nasa proseso ako. So, sana positive result siya any months or next few months sana. Kaya, hope so. Ito lang muna ang mas-share ko kasi hindi pa talaga totally akong uh, nasa, pero at least ito na yung pang last na huling matagal na hinihintay na proseso kasi pag once na ang I-140 ma-approve na, the next steps niyan is NBC na. Yung NBC waiting naman is ang timeline nun is 1 to 2 months, and then i-proceed na nila i-forward na nila sa consular office. So, thank you. Thank you ulit sa panonood ng aking caregiver USA journey. Thank you.